Welcome back again sa aking YouTube channel mga idol. So sa video na ito mga idol, ang tatalakayin naman natin ngayon ay kung ano nga ba ang tinatawag na FRP sa ating mga Android cellphone. So nagtataka ka ba kung bakit kadalasang mga nakikita mong video sa YouTube about sa cellphone repair is how to remove FRP, how to bypass FRP. So ano nga ba talaga ang FRP na ito sa ating mga Android cellphone? At kung ano nga ba ang advantage at disadvantage ng FRP lock na ito sa ating mga Android cellphone. So sa video na ito mga idol, malalaman niyo kung ano nga ba talaga ang FRP lock sa ating mga Android cellphone. Basta huwag mo lang i-skip ang video na ito, panoorin mo hanggang dulo dahil siguradong mayroon kang matututunan sa video na ito na pwedeng makakatulong sa iyo o makakabuti sa iyo sa iyong paggamit ng iyong Android cellphone. So shout out nga pala doon sa nagpapa-shout out na si Maverick Jade Barrientos ng kanilang lugar. Hindi sinabi kung saan ang kanilang lugar. So, magandang araw sa iyo, Maverick Jade Barrientos. Sana ay nasa mabuti kang kalagayan sa bawat oras. So, ang FRP na ito mga idol na mayroon sa ating mga Android cellphone ay isa daw itong proteksyon sa ating mga Android cellphone. So kung ang tanong mo ngayon ay kung ano nga ba ang stance ng FRP lock na ito na tinatawag. So ang FRP lock na ito ay stands for Factory Reset Protection. So bakit siya tinawag na FRP or Factory Reset Protection? At bakit nga ba siya isang protection sa ating cellphone? So, kung ang tanong mo idol ay kung paano nga ba napoproteksyonan ng FRP lock na ito ang ating mga Android cellphone. So, halimbawa, ang cellphone mo nanakaw o kaya naiwan mo kung saan saan dahil tanga ka nga eh. So, once na may nakapulot o nagnakaw ng cellphone mo idol, siyempre nakapassword nga yung cellphone mo. Tapos hindi niya alam kung paano niya ma-open dahil nga hindi niya alam kung anong password ng cellphone mo dahil nakalimutan mong sabihin sa kanya yung password ng cellphone mo nung ninakaw niya yung cellphone mo. So, ang gagawin ni nagnakaw ng cellphone mo idol is kung marunong siya mag-alis ng password o mag-format ng password ng cellphone, ipo-format niya yung cellphone mo para matanggal yung password mo or password ng cellphone mo. Pagkatapos niyang i-format yung cellphone mo idol, yung cellphone mo naka-on yung FRP lock nun. So after niyang i-format, pag naka-on yung FRP lock ng cellphone mo, hindi na rin niya magagamit yung cellphone mo dahil hindi siya makakapunta sa menu ng cellphone mo kahit pa natanggal na niya yung password ng cellphone mo. Bakit siya hindi makapunta sa menu ng cellphone mo? Kasi nga, pag katapos niyang i-format, maghihingi ng Google account yung cellphone mo dahil nga doon sa FRP lock na yon na naka-on sa iyong cellphone. So, yun yung advantage ng FRP lock sa ating mga Android cellphone. So, paano nga ba nakaka-on? O paano nga ba ito na-turn on ang FRP lock na ito? So, ang FRP lock na ito mga idol ay kusa itong nagta-turn on sa iyong mga cellphone, sa inyong mga cellphone kapag kayo ay nag-login ng inyong mga Google account sa inyong mga Android cellphone. So, ang cellphone nyo guys, kapag hindi nyo pa yan na-loginan o kapag wala pa yung Google account sa inyong cellphone, steady pa yan siya naka-turn off yung or naka-off yung Google or yung FRP lock niya na tinatawag. Pero once na nag-login kayo ng Google account sa inyong Android cellphone, automatic na yan mag-turn on yung FRP lock na yon, idol. So, kapag na-reformat yung cellphone yung idol,
bago ka makapunta o bago makapunta sa menu, maghihingi muna ng Google account yung cellphone nyo kapag na-format ito siya. Maghingi muna siya ng Google account bago ka makapunta sa menu ng cellphone mo. Dahil nga doon sa FRP lock na yon na naka-on. So, pag maghingi siya ng Google account, hindi niya tatanggapin yung ibang Google account na ipapasok mo o ilalagin mo. Maliban lang doon sa Google account na na-login mo o na-sign in mo before na wala pa na format yung Android cellphone mo. So, ano nga ba naman ang disadvantage ng FRP lock na ito, mga idol, sa ating Android cellphone o sa ating paggamit ng Android cellphone? So, ang disadvantage ng FRP lock na ito, mga idol, ay ayon sa aking survey, ito madalas ang nagiging problema ng mga cellphone user or Android cellphone user sa kanilang mga cellphone. Bakit? Kasi nga yung mga ibang Android cellphone, minsan hindi nila alam kung ano yung Google account na na-login nila sa kanilang cellphone. Yung iba, pataka na lang mag-login o mag-sign in ng Google account na hindi naman alam kung ano ang password ng Google account niya. Hindi niya gina-memorize kung ano yung password ng kanyang Google account. So, once na na-reset niya o na-format niya yung cellphone niya, after niya i-format, maghihingi talaga ng Google account yung cellphone niya. So, ang problema, kung hindi niya alam yung Google account na na-login o na-sign in niya doon sa kanyang cellphone. Kasi yun talaga yung hihingiin ng cellphone niya na Google account. So, mahirapan siyang makapunta sa menu ng kanyang cellphone. So, doon siya nagkakaproblema at doon siya naglalabas ng pera para ipaayos yung kanyang cellphone. Dahil doon sa FRP lock na yon na naging encounter niya o na-encounter niya sa kanyang cellphone. So, yun ang disadvantage ng FRP lock na ito, mga idol. So, masasabi kong more on disadvantage pa rin itong FRP lock na ito sa ating mga Android cellphone. So, ang FRP lock na ito, mga idol, ay ginawa ito ng mga programmer ng cellphone mula sa Android version 6.0 pataas. Ang Android 6.0, mayroon na yan siyang FRP lock na tinatawag. Pero yung 5.0, ang Lollipop, wala pa yan siyang FRP lock. So, ang ibibigay kong tips sa inyo, mga guys, mga idol, kapag kayo ay nag-login ng inyong Google account sa inyong mga Android cellphone, dapat alam niyo kung ano yung Gmail account at kung ano yung password ng Gmail account na isa-sign in niyo sa inyong mga Android cellphone. Dahil pag automatic nag-sign in kayo ng inyong Google account sa inyong mga Android cellphone, automatic mag-turn on yung FRP lock na yan sa inyong cellphone. So, once na na-format niyo yung cellphone niyo, maghihingi talaga yan siya ng Google account. So, kailangan mo pa yung i-connect sa Wi-Fi. At kung hindi mo alam yung Google account mo, kailangan mo pa itong i-bypass para makapunta ka sa menu ng yung cellphone. So, ang matindi pa dito, mga idol, kung ang cellphone mo ay isang branded na cellphone, gaya ng mga branded na Oppo at branded na Vivo, branded na Realme, masyadong mahirap tanggalin ang FRP lock niyan, mga idol. Masyadong mahirap i-bypass yung Google account niya. Kaya sinisiguro ko sa inyo, mga idol, nagagastos kayo ng malaki para lang mapaayos ito. Dahil ang mga branded na cellphone ngayon ay ginawa nilang mahirap tanggalin ang FRP lock o ang Gmail account niya. Mahirap tanggalin yung Gmail account niya na nakalimutan ng password. So, mag-ingat kayo sa inyong paggamit ng cellphone. Huwag kayo basta-basta nagla-login ng mga Google account sa inyong cellphone na hindi niyo naman alam kung ano yung password.
Pag naggawa naman kayo ng Google account sa inyong mga cellphone, dapat tandaan nyo kung ano yung Gmail account nyo at kung ano yung password ng Gmail account nyo. Para once na na-reset yung cellphone nyo, dahil nakalimutan nyo yung password, hindi na kayo magkakaproblema. Kasi ang mga branded na cellphone, mga idol, pag nagka-problema yan, branded na rin ang pangpaayos niyan. Mahal na rin ang pambayad mo. Kaya, payo ko lang sa inyo mga idol, sa mga gumagamit ng cellphone, sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung FRP lock na ito sa ating Android cellphone. Dapat mag-ingat kayo sa inyong paggamit ng cellphone dahil mahirap yung kayo mismo ang gumagawa ng problema nyo sa inyong mga cellphone. So, sana'y nakatulong sa inyo ang video na ito, mga idol. At sana i-share nyo na rin ang video na ito sa mga kaibigan nyo sa Facebook para malaman din ng iba pa nating mga kababayan. Para naman makatulong din tayo sa kanila na maiwasan nila ang ganitong problema sa cellphone. So, maraming salamat sa lahat ng mga nag-subscribe sa channel na ito at sa lahat ng mga viewers. Sana'y nasa mabuti tayong kalagayan sa bawat oras. Maraming salamat po sa inyong lahat.